top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at pining-pining programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulga na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, pinabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal natin sa ating pong himpilan
At sa bayan po ay napapanood ang ating palatuntunan sa ating pong live stream sa FB. Sa mga nanonood po sa ating palatuntunan, meron po tayong chatroom sa gawing kanan. Mari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan mari kayong tumawag at mag-text sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Hindi pa rin daw makikipag-cooperate o makikipagtulungan si Pangulong Digongyo sa ICC. Ito po'y sa kabila na meron ng nilabas na desisyon ang Korte Suprema na kumakatig po doon sa o kumikilala sa Rome Statute, yung pong kasunduan na lumilikha sa International Criminal Court. Pero sabi ho mga kaibigan, ayon na rin sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, si Pangulong Digongyo ay hindi po matatakasan o maiiwasan ng ICC. At sinasabi po na yung pong treaty ay pansarili niya lang, mga kaibigan, na withdrawal, pansarili lang niya yun. Dami na hong lumulutang na iba pang mga kakandidato. Ito hong riding in tandem ni Lacson at ni Soto. Nangangalanda ka na ng mga line-up nila sa senatorial. Meron po silang bagong kandidato dyan. Itong si Lucy Torres. Ano ba ginawa nito, mga kaibigan, para maging senador? Celebrity, nag-asawa lang ng anak mayaman nito eh. Nakapag-asawa lang ng artista, sabay naging congresswoman. Di ho ba? Pinagmamalaki niya na 12 taon na raw siya, mga kaibigan, sa pwesto. Pero meron ba tayong naging pakinabang sa 12 taon ni Lucy Torres at nitong mga kakandidato pa? Ang tanong nga natin kahapon, hindi yung bakit kayo tatakbo? Wala na yan kasi pakapalan na ng mukha ito eh. Di ho ba? Ang tanong, ang maayos na tanong, nababagay na katanungan, kailan kayo titigil? Ang pinakatigil nila, hinto. Pag namatay na. Bueno, mga kaibigan, marami pa sana tayong pag-uusapan pero nagkaroon ng brownout na wala po yung ating mga reference na gagamitin sana ngayong gabi. Eto, pag-usapan natin ito dahil mainit na mainit pa po itong tungkol sa naging desisyon ng Korte Suprema. Siyempre, kanya-kanyang interpretasyon yan, pero maliwanag naman ang sinasabi
sa desisyon, mga kaibigan, ho. Makikita nyo ron, hindi lang sa guidelines maging doon sa desisyon, yun ang sinasabi natin yung ginagawang desisyon, kadalasan, pag may iniiwasan, di ba? Hindi yung direct to the point mga kaibigan Ang daming cheche-bureche, kumbaga nga sa talangka, hindi mo malaman, dahil walang tapis kung yun babae o lalaki. Ngayon, ito ho. Pero itong sagot ng Malacanang, ni Digongyo, ito importante. Yung kanilang reaksyon doon sa ibinabang desisyon ng Korte Suprema, mga kaibigan. Nagsalita sila ayon dito sa kanyang spokesperson, yung pong yung desisyon hindi raw obligado na makipag-cooperate sa International Criminal Court. Mga kaibigan, ang Pilipinas hindi raw obligado. Ngayon, kasama na ninyo Pilipinas. Nung nag-withdraw siya dyan, siya lang Hindi tayo kasali. Pag umuutang, kasali rin tayo. Uutang tayo. Yan. Pag nakuha na yung utang, sila na lang ang nakakaalam doon sa utang at wala na yun tayo. Ako. Yan. Ang nagpapasweldo sa Armed Forces of the Philippines, taong bayan. Sa PNP, taong bayan. Pero, pag nagsalita si Digongyo, military ko. Yan. Pulis ko. Akala mo, pinasusuweldo niya mga kaibigan, galing sa bulsa niya. Ngayon, eto ho, ito daw si Pangulong Digongyo ay hindi pa rin papayagan ang gobyerno to cooperate with the International Criminal Court if it decides to launch a formal probe into his drug war. Hindi daw po papayagan ang pamahalaan, hindi papayagan ni Digongyo na makipagtulungan sa International Criminal Court kapag ito ay nagdesisyon na maglulunsad ng formal na investigasyon sa kanyang drug war. Kahit, yan ang sabi, kahit, even after the Supreme Court affirmed the Philippines' obligation to do so. Ayan po, mga kaibigan. Kahit daw kinatigan ng Korte Suprema ang obligasyon ng Pilipinas dyan sa International Criminal Court. Yan po. Ayon ho sa kanyang natataranta na spokesperson na si Harry Roque. Wala nang magagawa to, wala nang ano to kumbaga wala nang sasandalan nito mga kaibigan. Kaya lahat kailangan kuha na lang niya, ipagpatuloy niya. Baka makuha pa sa saywar ito ang mga mamamayang Pilipino baka malansi pa ang mga mamamayang Pilipino sa nalalabing panahon, mga kaibigan. Ang sabi niya, kanyang pinasisinungalingan na yung na yun daw sinabi ng Korte Suprema doon sa desisyon as obiter dictum or a reflection or an opinion made by a justice does not set a precedent or is not necessarily legally binding.
Ayun. Hindi ko naintindihan yun Yung obiter dictum. Kasi ano yun legal term yun nahirap sa kanila Gumagamit kayo ng salita, ayaw niyong ipaliwanag kung ano ibig sabihin nun. Di ba? Para maintindihan kayo ng tao. Hindi raw itong desisyon na ito, hindi raw ito raw opinion lamang, na ginawa ng isang maestrado, at hindi ito naglalatag ng tutularang desisyon, or it is not necessarily legal binding, at wala itong epekto sa batas, mga kaibigan. Ngayon, it is on the side. Alam nyo, pag binasa nyo ito wala naman makakaintindi ito, interpretasyon niya lang yung sinasabi niya Pero meron ng desisyon Hindi ba? Sa batas po, pag sinabing Supreme Court decision, kasi basahin ninyo ang katungkulan ng mga maestrado. At sinasabi niya, ito raw ay opinion lang ng isang maestrado. Ba, nagkakamali ka? Unanimous decision yan Hindi yan desisyon ng isang tao lang. Kung ang tinutukoy niya, yung ponente o yung sumulat ng desisyon na nagbigay ng opinion, mga kaibigan, ano ho yun? Ibig sabihin ng unanimous decision, sumasang-ayon sila ron, maliban na kung merong separate opinion, mga kaibigan, na ginawa ang mga maestrado. Wala naman balita na gano'n ang desisyon na merong ibang opinion, yung maestrado. Kaya nga yan ay pinagbobotohan, lahat sila dyan sumasang-ayon. Pumipirma ang mga maestrado riyan, di ba? Sumasang-ayon sila sa desisyon. Ano yan ano tawag dito? Unanimous Ibig sabihin lahat yun, sang-ayon sa kung anuman ang desisyon at opinion na nasasaad doon po sa sa ibinabang desisyon o ruling. Ayan. Mga kaibigan, ang importante rito, nire-recognize nitong ano tawag mo rito, nitong Malacanang yung desisyon ng Korte Suprema. Pero ang sabi ho nila ay hindi hindi ho kinikilala ito ni Digongyo, mga kaibigan. Hindi sila makikipag-cooperate. Hindi ibig sabihin hindi nila kinikilala itong batas. Kasi sinasabi nga na any decision of the Supreme Court, anumang desisyon ng Korte Suprema, yan ay nagiging batas. Ngayon tayo nag-uusap alinsunod doon sa desisyon. Pero sila, itong mga abogado, mga kaibigan, at saka itong siyempre spokesman ni Digongyo, alam nyo ito, parang lumilikha ng naghahamon ng constitutional crisis. Itong si Digongyo, mga kaibigan, gusto niya ay magkaroon ng gulo kung pag-aaralan yung mabuti ito. Para ito maging pagkakataon nila. Pero ang maliwanag dito, hindi siya kumikilala sa batas. Ang tanong, kung hindi mo kinikilala ang desisyon dahil hindi ka makikipag-cooperate, ibig sabihin, hindi mo iginagalang ang desisyon ng Korte Suprema.
aba isang malaking pagkakasala yan na dapat tinatanggal sa pwesto ang sino mang opisyal ng gobyerno kahit ikaw ay presidente. Lalo-lalo na ikaw ay presidente. Hindi ba nanumpa kayo na pagkapanalo ano ba sinumpaan mo? Igagalang mo, ipagtatanggol mo pa ang saligang batas ng Pilipinas. Di ba? Nakapatong pa yung kamay sa Biblia, di ba? Yung isang kamay nakapatong pa sa Biblia, yung kaliwang kamay. Mga kaibigan, habang sinasambit nila yang panunumpa na yan sa tungkulin. Yan tahasang mga kaibigan. Sinasabi niya na wala silang paggalang sa konstitusyon. Bakit konstitusyon? Sapagkat ang Korte Suprema ay merong mandato ng saligang batas. Isa yan sa sinasabing dapat igalang ng mga opisyal ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi ka nagpapasakop sa batas, abay, napakalaking kasalanan yan. Ito na ho yung pinakamalaking ebidensya na si Digongyo ay talagang hindi kumikilala ng batas. Kaya yung sa maraming pagkakataon, nilalabag niya ang batas, binibigyan niya ng sariling pakahulugan niya ang batas. Diba? Sa mga ibang pagkakataon, mga kaibigan, pati sa ibang issue, iginigit niya, pero pag sinabi niyang ganito, at wala naman pala sa konstitusyon, tsaka sila tatahimik, tatakutin pa yung tao. Ito, masama po ito, kasi ang kinakalaban mo rito ay yung co-equal branch of the government. Mga kaibigan, alalahanin natin lahat na ang ating pong gobyerno, alinsunod na rin sa saligang batas natin, binubuo ito ng tatlong sangay ng pamahalaan. Ang executive, judiciary, at ang legislative branch of the government, mga kaibigan, na pantay-pantay ang ang kapangyarihan niyan na magkakahiwalay. Merong pantay at magkakahiwalay na kapangyarihan niyan. Bakit ginawa yan? Para ho magkaroon ng check and balance upang hindi abusuhin ang kapangyarihan primarily o pangunahin na yan, na hindi ka aabuso sa kapangyarihan mo, at kung sakaling magkaroon ng pag-abuso, merong magpapanagot sa iyo. Hindi ba? Kaya nga tayo merong, kapag ka nadidimanda yung mga opisyal, mga empleyado, meron tayong ombudsman. Hindi ba? Diyan mo dadalhin yan. Masama itong sinasabi ng Malacanang para silang nagke-create o lumilikha ng constitutional crisis. Mga kaibigan, yung bang paano yan kung yung kapangyarihan ng Korte Suprema ay hindi na kinikilala? Ang hindi na kinikilala ng administrasyon ng executive. Bali ba ang nagsasalita rito yung pinaka-chief executive ng ating bansa? Mga kaibigan, at nakapagtataka, wala tayong naririnig na ano paman doon sa ibang sangay ng pamahalaan. Tahimik sila, mga kaibigan. Ilan ang nag-uopinyon dito kung wala pang media, walang magpapaliwanag nito Mga kaibigan itong desisyon ng Korte Suprema, sino magpapaliwanag? Sige nga. Di lalong gumulo yan pagka sa abogado mo pinaliwanag yan. Iba, paniwala, iba katulad nito, binibigyan ng ibang kahulugan pero maliwanag ang sinasabi.
na hindi nila kikilalanin. Yun ang katumbas na ibig sabihin. Hindi kinikilala ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. Mga kaibigan, ngayon, ito ang sinasabi nila, delikado ito. Ito, panibagong magpapayanig ito sa international community. Sa aking palagay. Kasi po, ang kaso niya sa ICC ay, ano tawag dito? Crimes against humanity. Yung mga krimen laban sa sangkatauhan. Mga kaibigan, dahil sa ilalim ng kanilang drug war ay napakaraming pinatay na hindi dumaan sa due process of law. Kaya yung sinasabi niya, mga kaibigan, nagpapatunay lamang na talagang totoo ang mga paratang sa kanya, sa kanyang administrasyon. Hindi ba? Yung tahasang pagsasalita niya na hindi raw nila kikilalanin, yung hindi nila susundin Hindi ba? Hindi sila makikipag-cooperate mga kaibigan, kaya parang inaamin na nila ngayon na totoo yung mga paratang sa kanila. Di ba? Ano ba ang issue? Bakit ito napunta sa International Criminal Court? Sapagkat ang mga biktima dito po sa Pilipinas hindi po naniniwalang magkakaroon ng katarungan. Di ba? Doon sa sinapit nila ng kanilang mga mahal sa buhay. At mapapansin ninyo, ang daming naabsuelto, hindi ba? Meron mang naparusahan, may tsansa pa yan na mabaliktad ang mga kaso niyan kasi hindi pa affirm, iilan lang yun. Siguro, bilang mo sa daliri, mga kaibigan. Pero, yung mga abuso, yung mga pagpatay, wala hong kwan Wala hong gustong mag-imbestiga At ang sabi pa nga, itago yung record. Ngayon ito, kung ang kaso niya ay crimes against humanity, dito sa pananalita nilang ito, mga kaibigan, sabi ko nga kanina, tsak na mayayanig ang mundo rito. Sapagkat, isa sa mga pinagkakasunduan, mga kaibigan, kahit sa United Nations, kung anong bansa ka nabibilang o nagmula, kinakailangang igalang mo yung demokrasya sa bansa na iyong pinanggalingan. Hindi ba? O kinabibilangan kung ikaw ay leader ng bansa. At isa yan, yang hindi paggalang sa saligang batas, mga kaibigan, ng sarili ninyong saligang batas. Yang hindi paggalang dyan, yan ang isa sa mga kasalanan na pwede kang panagutin ng mundo. Pwede kang habulin, mga kaibigan. Maliwanag po yan. Di ba? Yung mga bansang hindi gumagalang, katulad sa itong nangyari sa ano bang bansa yan? Malapit dito sa atin, yung kila ang Suki. Cambodia ba yan? Mga kaibigan? Hindi ba nagkagulo dyan? At inagaw yung poder ng kapangyarihan. Sa madalit sabi, yung mga perception na patungo itong administrasyong ito na sa lahat ay gagawin para maigiitang sarili nila sa pwesto, ano ho yun? Lahat yun, meron talagang possibility kung nagagawa na nila ito, mga kaibigan, ang hindi pagkilala sa batas. Yung sinasabi ni Rocky na yan, kung ano-anong mga legal term na yan, hindi naman naintindihan ng taong bayan yan, mga kaibigan, opinion mo lang yan Hindi ba? May desisyon
Kaya ano pa sabihin mo, baliwala yan. Kung ano yung sinasabi ng desisyon, yun ang batas, hindi yung sinasabi ninyo. Hindi ba? Wala yan eh. Halimbawa, ang mukha yung si Bongo, di ba? Parang yung sinabi ni Bongo na, sumali nga yung mga pamilya ko sa kontrata. Hindi naman ako nakinabang eh. Nakinabang ba ako? Kita ninyo ha, mga katwirang baluktot. Yun eh, hindi papasa sa husgado yun eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Kasi ang sinasabi ng batas, ang mga kamag-anak ng mga nasa gobyerno, mga opisyal ng gobyerno, hindi kayo pwedeng sumali sa pagninegosyo, pangongontrata, pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Bawal yun, labag sa batas yun. Hindi sinasabi kung kumita ka o hindi ka kumita. Kasi ang presumption ng batas, pagka hindi mo pinagbawal yun, yung paglahok sa mga transaksyon, sa mga negosyo, sa gobyerno, hindi po, yun eh, pinapayagan, mga kaibigan. Ang presumption ng batas, nakikinabang ka. Kaya nga ginawang ipinagbawal nga sa batas eh. So, pagka nagkaroon nun, ibig sabihin, kay hindi ka kumita, ipinapalagay kumita ka. At hindi yun ang katwiran. Ang pinagbabawal, sumali ka eh. Bawal yun eh. Hindi ba? Pinasali mo yung pamilya mo eh. Ganun din yun, mga kaibigan. So, itong sinasabi nila, ano lang yan? Alibay lang yun ni Bongo. Palusot lang yun, mga kaibigan. Pero, kailangang, pagka ikaw ay idinimanda ka, hindi ka na pwedeng mga tuwira ng ganun sa husgado. Kasi admission of guilt na yun. Inaamin mo, pinayagan mo sumali, inumpluwensyahan mo nga. Di ba? Yun nga ang presumption eh. Kaya lumikha ng ganyang batas na nagbabawal sa mga kamag-anakan ng mga nasa gobyerno na makipagtransaksyon, mangontrata, sapagkat nagagamit yung impluensya mo eh. Hindi ba? Paano ngayon paano ngayon yung pangkaraniwang tao? Hindi ba? Na gustong lumahok sa pagninegosyo. Wala ka ng pagkakataon. Suswapangin na nila. Yan ang ginawa dito, mga kaibigan. At yan din, ito ngayon ang pinakamatindi. Ito'y pag-amin na ito eh. Isang panibagong kasalanan ito. Bukod sa crimes against humanity, mga kaibigan, hindi na po ito. Alam nyo, yung ibang diktador, wala pa akong alam na diktador na nagsalita ng ganyan. Sabihin nyo sa akin, mga kaibigan, sinong diktador ang nagsabing hindi niya kikilalanin yung batas? Hindi ba pinagpipilitan nga gawa ng batas, di ba? Katulad yung talumpati ni dating Senador Benigno Aquino Jr., di ba? Pinagpipilitan lagi ni Marcos na gumawa ng batas na bagay sa kanya lang, para siya lang lagi. Hindi ba? Ganun yun eh. Pero hindi niya sinabing, hindi ako susunod sa Korte Suprema. Ginagamit pa nga ni Marcos na ehemplo yung na siya, para ipakitang siya ay sumusunod sa batas. Di ba nung ideklara martial law, ano sabi niya? Kinonsulta ko niya ang kahit pati ang Supreme Court. Hindi ba? Kung paano kung maipoproklama ang martial law. Ang sabi daw ng Supreme Court, ikaw lang yun eh. Yun ang nasa saligang batas eh. Walang ibang pwedeng makialam sa iyo eh. Kundi ikaw lang ang pwedeng magdeklara ng martial law na hindi ka nangangailangan ng anumang pagsang-ayon ni numan.
Kasi yun ang nasa 1935 Constitution. Mga kaibigan. Pero talagang ang purpose ni Marcos lumitaw. Bandang huli na talagang ayaw talaga niyang umalis sa pwesto. Kung matatandaan ninyo nung iniharap ni Digong nyo si Enrile, di ba? Ano pa yun ni Enrile? Ikaw lang anya yun eh. Di ba? Ba't hindi na nakasagot si Enrile? Nung marami na ang nagsalita na mali ang sinasabi nila tungkol sa kapangyarihan ni Digong nyo. Lalo ngayon. Alam nyo, yung ating saligang batas na yan, mapapansin ninyo, binago dyan yung kapangyarihan ng presidente na makapagdeklara ng martial law. Alin ang nabago ron? Sa dating konstitusyon, mga kaibigan, yung 1935 na ginamit ni Marcos sa pagdeklara ng martial law, doon, wala talagang walang ibang pwedeng humadlang sa isang presidente na magdeklara ng martial law. Ano ang kailangan lang niya? Paano niya maidideklara martial law? Kailangan merong, halimbawa, in case of rebellion, insurrection, kamukha rin ngayon sa basihan ng pagdedeklara ng martial law. Kaya lang, ang kaibahan, ang martial law sa kasalukuyang saligang batas, kinakailangan mo ng aprubahan ng Kongreso at hindi po kamuka ng ginawa ni Marcos na walang limit ang martial law. Kaya dun sa mga talumpati ni Senador Benigno Aquino Jr., sinasabi niya na bawiin mo yung martial law. Hindi ba? Bawiin mo yan para ibalik mo ang kalayaan ng mga mamamayan. Sa kanyang talumpati. Dito sa konstitusyon na to, meron lang certain period 60 days or 90 days. Pwedeng umira lang martial law. Pero yan ay kailangan bago mo maipatupad, aaprubahan muna o sasang-ayunan muna ng Kongreso. Siguro, kaya yan ang dahilan bakit ayaw na nilang umalis sa pwesto at nagganda na sila, nagkarga na ng mga senador, di ba? Na mga palsipikadong senador. Nanalo nagkaroon ng anomaly yung Smartmatic, hindi ho ba? 7 oras na, hindi gumana yung Smartmatic. Nung magbukas ulit, panalo na sila. Mga kaibigan, mukha yung kinukwento ni dating Senador Benigno Aquino sa panahon naman ni Marcos, pinarati pa yung saligang batas ni Marcos, ano ginawa? Kinausap yung mga barangay. Ano sabi ni Marcos? Ng mga nagpa-aproba nung kasi kailangan niya merong plebisito di ba? Sabi nga ni Ninoy, di ba? Susulat mo sa balota, secret ballot, di ba? Yes or no, kung sumasang-ayon ka o hindi. Doon daw ang sabi, nagugutom na ba kayo? Sino sa inyo nagugutom na? Di nagtaasan ng kamay? Kami, gutom na. Ganun ba? Approve ang konstitusyon. Ganon, mga kaibigan. Ito inihahanda na nila. Talagang, kung papansinin ninyo, ginagalit talaga ang tao. Kasi wala na silang pupuntahan Di ba? Marami na sa kanilang nakagawa ng kasalanan sa batas. Mga kaibigan. Kaya, yung mga taong yan ay hinahangad niyan na wag maiwasan nila na sila mapanagot sa kanilang kasalanan. Yan ang yan ang problema nila ngayon. Kaya kung po pwede, di ba, kamukha nung sinabi ni Ninoy Aquino, ano sabi niya? Nung panahon nila, ang mga bata nagdemonstrasyon, di ba? Sige pa, sabi niya, dagdagan niyo pa, di ba?
Oh. Dagdag hanggang sa nagkaroon na ng mga pagsabog, sa mga demonstrasyon. Yun ang ginamit na dahilan ni Marcos para mapalitaw niyang merong gulo, merong insurrection, rebellion dito sa Pilipinas. At idagdag pa yung ambush me. Yung inambush yung sarili ni Enrile, mga kaibigan. Pina-ambush niya kunyari yung sarili, nag-drawing, di ba? Kunyari, tinambangan daw yung sasakyan. Ba't di ka na ano? Di ba? Mga kaibigan. Kung tutusin nyo, kaya maganda yung pakinig natin ulit dito sa mga sinabi ni Ninoy Aquino. Kumbaga concise yun yun ay pinaigsi ng mga na pagpapaliwanag para sa mga posibilidad o mga pangyayari mga kaibigan, para ang isang taong ayaw nang umalis sa pwesto gagawin ang lahat. Nandun na lahat di ba? Pinaliwanag ni Ninoy na siya namang nangyari, di ba? Pero in the end, sabi niya hanggang kailan mo gagawin yan? Hanggang kailan mo magagawa yan? Katumbas lang nung sinasabi natin na akala mo kung makaasta sila, parang mabubuhay sila ng 100 taon. Hindi ba? Kung mga makaarte, akala nila 100 taon, tatagal sila rito sa mundo. Kaya habang nabubuhay sila, kailangan nasa kapangyarihan sila. Tanungin niyo si Soto, si Lacson. Natawa ko, merong isang nakikinig sa atin, wag naman magagalit yun, hindi ko naman babanggitin ang pangalan. Pero parang, ang gusto raw nila, maging presidente, si Lacson. Kasi nandyan ho kayo sa Amerika At saka hindi nyo alam ang buong kwento nung si Lacson ay nasa puder ng kapangyarihan bilang hepe ng Philippine National Police. Kasi nandyan ho kayo siguro sa Amerika, di ba? Nalimot nyo na siguro ang mga pangyayari o kundi man ay hindi nyo alam, hindi ba? Ang mga pangyayari dito. Para sa akin kawawa naman ang taong bayan. Kung mga kamukha na ilalagay ninyo galing sa pulis, galing sa militar. Tama na yan. Nakita ninyo ngayon, puro pagka-retiro sa military, nasa civilian agency naman, ina-appoint nitong si Digong nyo, mga kaibigan. Ano nangyari? Nakita ninyo ang handling? Ano nangyari sa PhilHealth? General yun. Military. Ano nangyari dito? Dito na lang sa pandemic. Sino pinamuno? Imbes na mga manggagamot ang inilagay mo, mga kaibigan, ba't mo nilagay yung military? Sabi naman ni Panelo, hindi ba may gera? May gera tayo ngayon. Kung tutusin, pwede na raw magdeklara si Ramos si Duterte ng martial law kasi nagkaroon ng pandemic. Ito raw gera laban sa COVID. Di ba may gera tayo? Kaya napatawa si Justice Carpio nung in-interview at tinanong kung ano masasabi ninyo doon sa sinabi ni Panelo. Isipin mo itong mga ito. May gera na raw. Ang pinag-uusapang gera, pagka martial law, organized warfare. Yung talagang gera talaga. Mga kaibigan. Yan ang ibinababala natin. Sila mismo ang ang nagpapain.
naglalagay ng bitag. Actually, talagang pinaghahandaan nila yung masarili nila yung kapangyarihan at kung magkakaroon ng eleksyon, siguradong sila lang ang panalo. Bakit? Sila lang pwedeng kumampanya eh. Pero kapag ang taong bayan nagpakita ng kanilang saloobin sa pamamagitan ng pagboto, ano naman ang gagawin nila? Ang gagawin naman nila ay palalawakin nila yung mga lockdown na yan. Di ba? Baka sabihin pa nila pag matatalo na sila pa dinaya kahit sila nasa pwesto Di ba? Wala na pakapala na ng mukha rito Wala nang wala nang pinanghahawakang matatag na na kakapitang batas ito para malusutan nila ang kanilang mga kasalanan, mga kaibigan. Laban sa mamamayang Pilipino sa bansa at sa bansa natin, yung katrayduran sa ating bansa, pabor sa China. Ay natatawa ako dito kay Soto. Sila raw, mahal daw nila yung mga Pilipino, yung bansang Pilipinas. Baka hindi bansang Pilipinas ang tinutukoy nyo. Wala naman kami narinig sa inyong pinagtanggol ninyo. Ang Pilipinas, kayo ni Lacson, laban sa panlulupig ng China, pananakop, panlulupig ng China dito sa ating mga mamamayan. Di ba binabaliwala tayo? Ang kausap lang nila si Digong nyo. Bakit? Yun na nakaupo. Baliwala sa kanila, sinasabi ng tao. Kaya ang ginagawa dito na pagpapatakbo ngayon sa Pilipinas, kung paano pinatatakbo ng China ang kanilang gobyerno, kung paano hinaharas, ginigipit ang mga mamamayan, inaabuso ang mamamayan, yun ang ginagawa dito. Hindi ba? Hindi pa tayo nasasakop na totally, yung lubusang nasasakop ng China. Gaano pa kung sila, itong mga nagpapanggap, hindi raw sila pro-administration, hindi raw sila pro-opposition, nasa, raw sila, nasa gitna. Gitna nino? Gitna ni Sara at saka ng tatay niya. Ito, may balita kumpirmado na, pinaglalaruan lang, ang magiging official candidate nila, Duterte. Yan na official, mga kaibigan. Talagang walang yaan na, di ba? Ngayon, talagang sambayan ng Pilipino lang ang makapagpapabago na nito, mga kaibigan. Maliban na lang, merong warrant of arrest na mailabas laban sa kanya, di ba? At sa mga co-accused. Pero di natin malaman kung ano yung proseso niya, kung uunahin siya, di ba? Sana man lang kung meron niya na maaga, di ba? Hindi man natin nalalaman pa yan Pero maliwanag, kaya yung ICC, yung kanilang tungkulin, pagtupad sa tungkulin, nagkakaroon ngayon ng ng lumalakas yung kanilang pagsisikap dahil dyan sa desisyon ng Korte Suprema Kung yan ang susundin, mga kaibigan, lumalakas ang pagsisikap ng ICC dahil dyan. Ito may padiktum-diktum pa si obiter dictum, mga kaibigan. Palusot yan Yun lang sinasabi ninyong hindi, kahit na may desisyon na, ay hindi pa rin kayo makikipag-cooperate. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila naniniwala sa batas. Hindi nila igagalang ang batas. Okay lang yun Di ba? Yung mga gumagawa ng krimen hindi rin gumagalang sa batas yan Kaya nga sila gumawa ng krimen Di ba? Pero, okay lang na gawin nyo yan, isipin nyo yan, okay lang sa atin yun
Kasi kaya nga ginawa ang batas para dun sa mga lumalabag, di ba? Para merong magpaparusa dun sa mga lumalabag sa batas. Ang tanong natin, ba't nandiyan ka pa? Hindi mo na pala kinikilala yung batas. Hindi mo pwede sabihin, hindi mo kinikilala yung desisyon ng Korte Suprema at ang sinasabi mo hindi raw makikipag-cooperate. Katumbas na yun hindi ba? Katumbas na yun. Kung hindi ka makikipag-cooperate at hindi ka gumagalang sa batas, wala kang karapatang manungkulan dyan. Hindi ba? Kaya tayo may gobyerno at kaya may mga opisyal sa gobyerno, sila ang unang-unang magtataguyod ng pagsunod sa batas. Paano ngayon yan? Masama yan. Papayag ba itong mga nasa gobyerno? Ganyan na ba? Pakapalan na ba sa Armed Forces of the Philippines? Tatanggapin nyo pa ba yung mga ganyang pananalita? Ang Philippine National Police, tatanggapin nyo pa ba yan? Bakit? Pag tinanggap nila yan, ibig sabihin, may kasalanan sila. Natatakot sila na baka sila ay mapanagot din. Di ba? Kung wala kang kasalanan, ba't ka matatakot? Di ba? Ang natatakot lang yung may kasalanan. Mga kaibigan. Ayan po yan paano ngayon yan? Pipikit nyo, mata nyo? Merong presidente na nagsasabing hindi nila igagalang yan. Di ba? Mga kaibigan, abay, ito'y worst. Wala pa tayong narinig na ganitong leader. Lahat ng leader, ginajustify nila na nasa batas ang ginagawa nila. Pero ito, hindi na Mga kaibigan tahasan ng sinasabing, hindi kami makikipag-cooperate. Ano katumbas? Di ba ang katumbas nun hindi mo igagalang ang batas. Kasi ang desisyon ng Korte Suprema, batas yan. Mga kaibigan, natatawa ko may ibang nagko-comment. Mali ang pagkaunawa siguro kung ako naging abogado, baka naging maestrado ako ng Korte Suprema kung nag-aral ako, di ba, ng abogasya. At, halimbawa, naging maestrado ako ng Korte Suprema. Sisibaking ko lahat itong mga ito. Itong mga gagong ito, mga kaibigan. Ito. Yun nga palang Bikoy, di ba, kahapon nabalita na pinaaresto na ng hukuman, di ba? Hindi sumipot kasi itong si Bikoy sa mga unang hearing, yung arraignment. Kaya inisyuhan na siya ng warrant of arrest sa kasong perjury ng hukuman. Ngayon, ito sila rin ang nagpakana nung video ni Bikoy. Maliwanag. Alam niyo kung bakit? Doon sa hearing, nawala itong hindi sumipot itong Bikoy na to, yung Advincula, mga kaibigan. Yung abogado niya lang naroon. Abogado niya lang. Alam niyo kung bupete nung abogado niya? Kaninong law office? Yung abogadong lumutang sa hearing ni Bikoy? Kasamahan ni Gadon. Di kanino yon? Sino nag-imbento niyang video ni Bikoy na ibinintang nila, pati kay Vice President Leni Robredo? Kung nabasa ninyo yung istorya kahapon tungkol dyan sa warrant of arrest na inisyu ng isang korte para arestuhin itong si Bikoy. Ayun, pagka hindi ka nagpasakop sa batas, di ba? Halimbawa, katulad yun, hindi pagpapasakop sa batas yun. Di ba? Yung
dapat yung kaso mo, haharapin mo yan eh. Di ba? Pupunta ka kung ikaw ay merong schedule ng hearing. May bista ka, di ba? Dadaluhan mo yan. Sapagkat pag hindi ka dumadalo sa kaso, abay, ibig sabihin nun, hindi mo kinikilala ang batas. Ganon din ito. Simpleng-simple, mga kaibigan. Ito naman, hindi kumikilala sa desisyon ng Korte Suprema. Gumawa pa nga ng guidelines ang Korte Suprema. Ibig sabihin ito na yung susundin ng lahat. Lalo na, sabi ko nga sa inyo, magkakaroon ng iba-ibang interpretasyon yan. Pero ako sa interpretation ko dun sa nabasa kong inilabas na decision sa yung mga istorya, ayon sa pagkakasulat na rin ng mga nasa media, mga kaibigan, ang pagkakaintindi ko talaga, kinikilala ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng International Criminal Court. Kahapon ay binasa natin sa inyo yun, mga kaibigan, yung portion. Kinikilala ng Supreme Court. Kamukhang kamuka nung paliwanag na ginawa nung sinasabi nating naitalagang justice na ang apelyido'y Padilla pero sasandali lang siya sasandali lang siya sa Supreme Court sapagkat nag-early retirement siya, wala pa siyang 2 buwan wala pang 2 buwan, babae ho yun. Kung ano yan yung sinabi niyang paliwanag sa interview sa kanya ng Judicial and Bar Council, mga kaibigan, na tinanong kung ano ang kanyang opinion doon sa pag-withdrawal ng Pilipinas sa ICC. Yun ang desisyon. Katulad nun, ano sabi nung justice? Hindi nila, hindi matatakasan ni Digongyo ang kaso laban sa kanya ng mga inaakusahan dyan. Hindi nila pwedeng takasan o talikuran ang kaso laban sa kanila. Mga kaibigan, sapagkat sabi pa nga nun justice siguro nabasa niya yung statute, di ba? Yung Rome Statute. Yung kung ano yung provision na sinasabi doon sa tungkol sa pagkalas ng isang bansa. Pwede ka naman kumalas Wala namang problema ron ang sinasabi ng Korte Suprema, yung treaty yan kasunduan yan mga kaibigan Iyan nasasaad na yan laging may pagsang-ayon ng Kongreso. May imprimatur ng Kongreso, mga kaibigan. May pagsang-ayon yun. Pero, nung kumalas siya, nagsarili siya ng kalas. Ang dapat sana, pinaaprubahan niya sa Kongreso, nakakalas na siya. At sumang-ayon din dapat ang Kongreso sa ginawa niyang pagkalas. Yun, valid yun. Di ba? Pero, kapos na po tayo sa oras, magpapaalam lang po tayo sa ating mga taga-subaybay sa DWBL. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Tayo po ay magbabalik. Hindi pa ho tayo tapos sa ating live streaming hanggang alas 11:30 po tayo. Para sa mga pulpul,
para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa. Yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin. Basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.